Magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Sa wakas, naikabit na rin yung internet ko. Pumunta ko yung anak ko si Nilo doon sa main office at sinabi na pag hindi nyo pa yan naikabit ngayon, inip na yung papa ko, nagbablog yun. Hindi kayo babayaran nun at lilipat na siya sa convergence. Siguro natakot kaya. Kaninang umaga nandyan na sila. No, yung PLDT. Salamat naman, no, mga friend. Ang dami ho natin pwedeng pag-usapan. At saka yun, na-miss ko na magbasa ng mga comments nyo. Ganun. Totoo. Ha? Pag-usapan ho natin yung nangyari sa Quadcom, no? Talagang si Trillanes, minsan sumusobra na talaga sa tapang pero talagang matapang po siya. Hanga po ako sa kanya. At kung nasubaybayan ko po yung mama PM Mayor, may word of honor, at talaga namang anti-corruption siya, mga friend, no? At matapang. Hindi ho yata sa kanya. Hindi ko siya pinupuri ng pero talagang kapuri-puri ho siya para sa akin, no? Si Trillanes din ho yata ang bunabalitang cause of death kung ba't nagpakamatay si Angelo Reyes. Dahil siya na naman ang nakasagutan nun sa ganitong mga hearing. Kasi sabi niya, I have a reputation to protect, sabi ni Angelo Reyes. No, you don't have any reputation to protect. Sabi niya, yun ang kaya yung ginagawa nilang dahilan kung bakit nagpakamatay. Parang napahiya raw si Angelo Reyes kay Senador Trillanes. Yun ang balita nun, ha? Anyway, hindi natin alam kung bakit nga nagawa ng isang general na barilin ang kanyang sarili sa harapan ng sa puntod ng kanyang ina, no? Kagulat-gulat, di ba, mga friend? Ito nga si Duterte, ito naman si Duterte, magbibigti raw siya pag napatunayan daw at napalabas na naman ni Senator Trillanes kung gaano kabastos at walang ya itong si Digong dito sa hearing na to, no, mga friend. Mamaya, mag-usap tayo, maganda to. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waiver. The waiver now, that it be signed today instead of tomorrow. Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Di ba? Tinatanong lang siya, are you willing to sign this waiver now? Bastos. Anong kapalit? Sampalin ko siya sa publiko. Tinatanong ko lang Hindi ko hindi. Kung oo, di ba? Ba't anong may kapalit pa? Kung ayaw mo, diwag. Di ba? Ito si Digong, hindi ako natatapangan dito. Marami rin ako naging kaibigang matatapang, pero hindi ko mabunga nga. Tatamaan ka talaga pagka nagkamali ka. Ganun. Yun yung lalaki. Hindi yung dalalan. Ang dagat ang ilog, pag maingay, laho yan. Pero kung ikaw, mayor ka, marami kang inuutusan, at babayaran mo para pumatay, mga ganun ang style mo, talaga matapang ka. Mapera ka Tuloy natin. Ngayon na. Wala pong galunan. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Chairman. Session suspended. Session suspended. Sabi ni Trillanes, maski si Senadora Laila de Lima, katabi niya. Tuloy natin. Order, please. Order. Ang tapang ni Senator Trillanes, totoo. Meron pa ito, awkward meeting kasama rin siya doon. Ang niya, yung mga korap na gobyerno Yun ang kanyang, doon siya galit Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum. Pero matino si Digong dito hindi nagpapapuputang hindi kagaya doon ginawa sa Senado, talagang grabe. No, dito hindi siya masyado nakaporma, pero Eldo lumabas pa rin yung pagiging bastos niya rito. Kagaya noon. Gagano niya si Trillanes. Sabi ni Trillanes, hindi siya uuto. Naku, hindi ko kang kagugulatan ni Trillanes. Tuloy natin. Will be implemented
regardless of who you are. Regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules Yun ang Kongreso, regardless of who you are. Hindi kagaya sa Senado, wala. Tutoy, nababoy ng todo ni Digong yung Senado eh. Pero doon siya nakapangumpisal ng kung ano-anong naidaldal niya, Mamaya. will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. The hearing is now resumed. Chairman? Yes, Chair. SDS. Mr. Chair, may I move with Wait, priority? former Mr. Chairman, President, I just would Yeah. like to apologize for the unbecoming behavior. Init sa ulo lang yun. Apologize pa siya rito. Sa Senado, wala siyang apologize na sinabi yata, I'd like to apologize. Sa init lang ng ulo ko, sabi niya, di ba? Kaya sabi ni Secretary Llamas, talagang sanay ito magtaob ng mesa, tuloy. thank you very much for your apology. It is accepted, and I hope that the others beside you would also observe proper decorum. But thank you very much for your apology. Magbigay ho tayo ng opinion dyan. Mamaya meron pa ho tayo susunod na topic, Dito ho sa Senator Trillanes, siguro napanood nyo namin Quadcom. Pinakita niya ho lahat dyan kung paano naging peke ang war on drugs ni Duterte. Dahil siya ay tumatanggap ng mga pera para suhol, bribery sa mga big time drug lord. Kagaya ni Michael Yang, tatlo yung sinabi ni Trillanes. Meron ho siyang chart na doon ho nakalagay kung ilang bilyon ang mga tinatanggap nila na manager's check galing sa mga drug lord. Kaya sabi ni Trillanes, peke ito. Anyway, nandiyan na tayo mga friend, Ito ho sa akin, ewan ko sa inyo, mga boss. PM Mayor ho si Senator Trillanes, nakulong na ho yan dahil sa paglaban sa korupsyon. Mga awkward mutiny, mga kung ano, pero nakalaya pa ho siya. Siya ho parating napapaaway sa Senado pagdating sa mga ganyan. Ito hong si Digong na to, mga friend. 2016 pa. Talagang dalawa lang sila, Senator Laila de Lima, na bumibira dito dahil doon sa drug war nila nangyari doon sa nung mayor pa si Duterte, tsaka yung mga reward na ho yan. Lahat ho yan, panis naman na yan, panahon sinabi na ho nila sa kanya siya, ni Motabato, niimbestigahan pa ho yan dito kung ano-ano yan. Wala naman na ho dapat pag-usapan dyan. Inamin naman na ni Duterte na totoo yung reward money, whatsoever. Inamin niya na rin lahat dyan. Ngayon dito tayo kay Trillanes, Alam nyo, hindi naman ho mukhang siraulo si Trillanes, Para banggain niya itong mga leader na kagaya ng presidente. Siya rin ho yata yung yung kukudita sila kay Cory Aquino ba yun? O sino yun? Basta nakukudita sila against government Ayaw niya talaga ng corrupt na gobyerno. Si Senator Trillanes. Para sa akin, yun ang dating Kasi, pag mayroong corrupt, talagang bumibira siya. Hindi kaya ng mga iba dyan. Peke Pero ito talagang alang-alang sa bayan Ayaw niya nung mga ganyang klaseng corrupt. Diba? Bakit hindi ko masasabi? Dito na tayo kay Digong. Ang inaakusahan niya ho rito, kung tutuusin mo, kung ikukumpara mo si Senator Trillanes sa mga itong kinakasuhan niya, baka siguro, kumbaga sa manok, itong mga inaakusahan niya, mga lihitimong Texas, sa pagnanakaw. Dahil puro pagnanakaw ho ang akusasyon ni Trillanes dito At abogado, prosecutor nga raw to si Digong. Naging mayor, naging kongresista, at naging presidente pa. Si Sara Duterte, abogado rin. Di ba, mga friend? Vice President pa. Incumbent. Pulong Duterte, congressman. Incumbent.
Baste Duterte. Incumbent, mayor. Di ba? Ng Davao. Hanilit, yung asawa ni Digong, kasama rin sa mga tumatanggap ng payola doon sa sinasabing mga drug lord. No? Sabi nga ni Digong, napakabibigat ika ng akusasyon na to. O, alam mo pala mabigat eh. Di pailan mo ng kaso. Matagal ka nang inaakusahan eh. O, may immunity pumusot ka pa, presidente ka pa, inaakusahan ka na ikaw kurap, ikaw magnanakaw. O, mantakin mo yan sa dami ho niyan, mga abogado, prosecutor, PMA lang ho si Senator Trillanes, mga friend. Hindi ko nilalang. PMA, isang matinong sundalo para sa akin, di ba? Hindi ho siya kasama ng... At saka sa akin, mga friend, wala ho ako nabalita ang na-involve itong tao na ito sa korupsyon. Sa totoo lang, yung tungkol sa pera, nagnakaw, wala eh. Wala eh. Parang malinis siya eh. Kasi siguro, naghahamunan nga, hinamon, di ba, pinaakusahan siya ni Digong na may mga tagong yaman siya sa bangko-bangko ganito. Pumirma si Trillanes sa waiver. O, imbestigahan nyo kung anong bangko sinasabi ni Digong. Pumirma siya. Nag-sign siya ng waiver. Wala silang nakita. Pero si Digong, pipirma raw siya. O, di pumirma ka na ngayon. Ano kapalit? Sabi nga yan. Sampalin ko siya sa publiko. Ganun na. Iba na ang takbo ng utak eh, di ba? Mga boss. Talagang manggugulat na siya. Manggugulat na siya. Ganun ba ang normal na ganun ba ang taong abogado abogado. Prosecutor ka ha, alam mo 'yan. Di dapat sana. Noon mo pa 'yan, kayo mga Duterte, pinailan ng kaso. Ba't ayaw niyo siya pailan ng kaso? Kung hindi totoo ang sinasabi ni Senator Trillanes. Ang lakas niyo pa sa korte. Malakas kayo sa korte, di ba? Ikaw presidente, ba't di mo pailan ng kaso? Franz Castro ba yun? Asawa ni Sara? Abogado rin yan. Hay pa. Punta kayo, presidente sa vice presidente, ha? Kongresista, binibira ni, mga kayo, involved kayo sa droga. In the sense na, adik na adik, galit na galit si Duterte sa adik daw. Pero ang sabi ni Senator Trillanes, puro kagalit yung pinaliligpit mo, yung mga hindi nyo miyembro eh, para kayo na maghari sa droga rito sa Pilipinas eh. Kasi nga, ikaw ang lord of all drug lords. May dokumento si Trillanes na pinakikita eh, di ba? At saka yun nga, kung yan eh hindi totoo, sa dami ng kwarta ng mga Duterte, at sa dami ng koneksyon nila sa korte, Sang Katerba pa abogado nila. Si Trillanes hindi abogado. Pailan nilang kaso. Ganun lang kasimple, di ba mga friend? Pailan nila ng kaso. Ang lakas nila sa gobyerno. Come to the point, maski na nga ganyan yung ginagawa niya, nire-respeto pa siya ng mga kongresista saka mga senador eh. Hindi siya makakontempt eh. Di ba? Dapat dun, yung arte ni Digong na yun, contempt na siya eh. Yung sampalin ka, gaganon siya, pwede mo na i-cite in contempt. Parang nabastos na yung kongreso dun eh, di ba? Hindi siya sinasite in contempt eh. Di ba? Pero doon sa iba, ang bagsik ng Quadcom. Diba? Yun na sa akin lang, di ba? Halos puno na yata yung kulungan doon sa kongreso eh, sa dami ng nakontempt eh. Pero ito si Digong, yung ginawa niyang arte na yun, na gaganon siya, pwede na siya ma-cite in contempt, di ba? Para mo nang binastos yung mga Tapos, I apologize. Ganun ba yun? Ewan ko. Tuloy tayo dito. Ito isang topic natin, House Quad Committee tungkol sa war on drugs, inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapatay siya ng ilang tao at nagtanim din daw sila dati ng mga ebidensya. Hamon niya sa International Criminal Court, pumunta na sa Pilipinas para mag-imbestiga. Balitang hatid ni Jonathan Andal. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can
come here and start the investigation. Ilang beses sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula pa nung presidente pa siya, hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Pero hamon niya sa kanyang unang pagharap sa Quad Committee ng Kamara. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. New Tang Fruit Yun na lang po yun, no? Yung daldal ni Digong na yun, ano pa inaantay ng administrasyon ni Digong? Parang tinapos niya na yan eh. Doon sa sila sinabi niya na imbis na punta na ICC dito. Sabi ba niya, bigyan niyo ako pamasahe, ako na mismo pupunta ron. Wala kasi ako pira eh. Ako na pupunta sa kanila para matapos na to. Talagang ewan ko kung totoo kinasabi nito si Digong na to, no? Pero dito sa sinabi ni Digong, para niya sinabi sa administrasyon ni Marcos, ano pa inaantay mo, PBBM? Gawin mo. Nang lalong madaling panahon, papasukin mo na yung ICC dito. So ano pa dapat iniimbestigahan dyan? Kung kumpleto naman na sa ICC. Ngayon, wala pa nga naisasampang kaso rito. Nanggugulo pa sa Kongreso, sa Senado. Diba? Wala siyang respeto sa Senado, wala siyang sa Kongreso. Ngayon nga lang siya umattend dahil sa pakiusap. Hindi siya never siya nasa citing contempt. Di ba? Kaya nga, ayan na, naghamon na eh. Ano po? Kung may pamasahihan nyo na, sabi, lang namang di ba? Pamasahihan nyo na raw siya at siya napupunta sa ICC. Talo pa to, sinampal na magkasawa, sampal na itong, administrasyon ni Bongbong eh. Itong administrasyon ngayon. Di ba? Sa dami na. Baka ikaw mamatay na ako, hindi nyo na ako maimbestigahan. Kaya ngayon na, dalian ninyo, punta na kayo rito, mag-imbestiga na kayo. Ano pa sinasabi nyo na? Walang jurisdiction ng ICC dito. Ng mga DOJ, Guevara, whatsoever dyan. Wala na. Hindi nahamon na kayo eh. Kumbaga sa sinasampal na yung mukha nyo, ayaw nyo pa rin kayong gumalaw. Kayo? Di ba mga friend? Yun na yun, tapos na dun eh. Ano pa iniimbestiga nyo na war on drugs? Punta na kayo dito, ICC. Tatambak-tambak naman na yun, kumbaga sinasabi na nga eh. Ang ebidensya ng nakuha na ng ICC, kumbaga sa salop, puno na ho ang salop, umaapaw na. Inamin na niya lahat. Merong kumapatay akong tao, lahat inamin niya yan eh. Di ba? Ano pa? Wala na hong ano pang pinag-uusapan? Kung ako ma-found guilty ako, I will rattle in jail. Sabi niya, Yan ang gusto niya, ano pa? Ano pa ginagawa ng administrasyon ni Bongbong? Ano pa hinihiring-hiring dyan sa Kongreso? Tungkol sa war on drugs at kung ano-ano? Ano pa yan? Hindi nyo naman masampahan ng kaso. At kung yun nga, kung sasampahan nyo ng kaso, para sinunod nyo yung gusto ni Duterte. Sampahan nyo akong kaso, dito nyo ako litisin. Yan na nangyayari. Dito siya nililitis sa Kongreso. Wala pa sa korte ha. May mga kung yan, file case in court. Yung sinasabi niya doon sa mga nag-iimbestiga sa kanya. Kay Congressman Listro, yun din ang sinagot niya. Kung alam niyo ako, ganito, ganon, mag-file kayo ng kaso. Diba? Yun na. Kaya magulo sa tuktok eh. Sobra na hong mga boss. Mga mga kagalang-galang na mga nakaupo sa gobyerno sa mga panahon na to. Humihingi po ng hustisya yung mga naargabyado, 30,000 pamilya na naging biktima ni Duterte.
at wala naman kayong maisampang kaso. Ngayon, nandun sa ICC, ang iniaantay na lang kooperasyon ng gobyerno ni Marcos. At hindi na sabi nga ni Duterte, punta na kayo rito, sipain ko pa kayo eh. Sisipain niya pa rin ICC. Ano pa? Ewan ko na mga friend ano ang masasabi ninyo? Mga boss. Ano masasabi nyo? Ano pa ang gustong marinig ng gobyerno ni Marcos dito sa bastos na walang yang si Duterte? Aminado niya pa yan na siya ay isang bastos at walang ya. Ano po? Hindi ba karapat-dapat lang na tumigil na kayo saka iimbestigan nyo dyan sa Quadcom na yan? Tungkol dyan kay Duterte, ibigay nyo na yan sa ICC. Ready naman na siya eh. Sisipain niya pa nga raw yung ICC. O, di ba? Ano pa? Pahahabain nyo na pahahabain yung ano na yan. Wala namang mangyayari dyan. Inamin na lahat ni Duterte. Inamin na niya lahat. Yung kasi Karma, hindi totoo yan. Doon na magkatalo na doon sa sa Quadcom, sa ICC. Di ba? Simple. Pinadali na ni Digong. Kaya siya pumunta na sa Senado at Kongreso. Pinadali na niya. Ano kayo? Kala nyo, tatakot ako sa inyo. Pati ICC, hindi ako natakot. Pag-imbestiga niyo ako. Kung mali ako, kulong ako. Sabi niya nga doon kay Trillanes eh. Kung lahat yung mga pinakita mo kasi talagang mga bank transaction no? Kung mapatunayan mo yan, ganito, magbibigti ako sa harap mo, mga ganun mga sinasabi niya eh. Di ba? Iba yung niya, malalalim. Hindi dapat ganun. Dapat sa ganun, kumanda ka, kakasuhan kita. Prosecutor ako. Dati akong presidente, vice president ng kongresista, winisira mo ang aming reputasyon. Mga ganun dapat ang banat dahil mga abogado sila hindi yung magpakamatay ako pag may napatunayan ka, ano yun? Ginanahan tayo mga friend. Magkulab na ho tayo, yun lang ho sasabihin doon. Wala na hong iba, tapos na tinapos na ni Digong, pinuntahan na ni Senado, pinuntahan na ni Kongreso. Humarap si Senator Trillanes, peke ka, Duterte. Ikaw ang Lord of all drug lord. Kumatanggap ka, ang pinagpapatay mo yung mga yung hindi nyo kagrupo. Lahat na sinabi na, nandun naman na, hindi na testimonya ni Las Cañas doon. Ano pa pinapakialaman nyo marito? Di ba? Yun lang ang maganda rito sa nangyari sa Quadcom at sa Senado, para sa akin. Kasi inamin na niya mismo, under oath, kung ano ang dapat niyo pang malaman. Di ba? Ang problema rito, si Bato. Si Bato. Kasi siya ang implementor ng drug war nito, na inaamin na niya. Di ba? Ito yung vlog ko nung ibang comments nyo. Sabi ni shout out Librado Dubigo. Salamat sa Panginoon Diyos, Karox, at ligtas kayo. Oo, correct ka, Karox. Nakakaumay na nga yan Dutertaning family na ano ba yan? Totoo, di ba? Dumating pa si Sara doon sa supporta pa si tatay niya sa Kongreso, di ba? Pero hindi siya nagbigay. No comment. Librado Dubigo ulit to. ICC lang talaga ang susi diyan para matapos na problema ng bansa Pilipinas. Open naman na si Librado, si Marcos, di ba? Si Marcos. Ito si Duterte, papasukin na raw. Papasukin mo na raw, His Excellency, maki-operate ka na raw. Ano ba? Pa gusto mong marinig? Librado Dubigo ulit to. Napanood sa vlog ni Atty. Claire Castro na si Garma ay nahuli sa Amerika. Ang tanong kung bakit nakalayas ay yun na naman. Baka nang hiram ng kay Kibulog. Si Kibulog may inaatake raw sa puso si Kibulog na sa ospital daw. Atakihin ka talaga. Sanay kang may kumakabayo ka sa mga DC sa araw-araw. Ngayon hindi kaya tayo makapagmariang palad dyan. Lili Chang sumagot may kasabwat sigurong immigration officer yan. Kaya nakalipad. Pagdating sa point of destination, hindi siya lumusot.
Buti na lang nag-agapan sila passport. Dapat ganyan habang iniimbestigahan, i-hold departure agad para hindi maka-eskapo. At pag sumubok, umalis, i-cancel agad ang passport. Baka si Roque nasa ibang bansa na rin yun. Ito, hindi malayo, Lili Chang ha. Shout out Lili Chang. Kalati Baya, shout out my friend. Jun Lagun, Pastor, shout out ha. Jeff Ramos, nak. Chupista Bunao. Magandang gabi po kuya at sa mga ka-warriors at samahan mo pong sa buhay para sa akin. Anong hanap ko, di ko makita ang vlog mo. Akala ko may problema minsan po kami nag-post. Yun nga, hindi ako nakapag Nawa po magkaroon na po kayo ng internet. Meron na. Ewan ko po naman, bakit ayaw pang umaksyon si BBM. Yun nga, okay lang po kung di po kayo makapagbasa ng comment namin. Basta maayos po kayo. Salamat. Salamat yung Pista Bunao. Testing ko, shout out. PLDT. Naku po, ang tagal ng puti na ang buhok mo, Karo, kay bago naman. Hindi, testing ko. Natakot, pinuntahan ng anak ko yung mismong main. Pag hindi kayo nakabit yung PLDT ng papa ko ngayon, nagbablog yan, vlogger yan. Sabi niya, hanap buhay niyan, mga ganun. Hindi kayo babayaran at lilipat na siya ng ibang, sa Convergence siya lilipat. Ernesto Tan, shout out. Dapat impis na si Sara. Bakit hindi makulong yan? Yan pa. Ewan nga ba rito kay His Excellency? Kaya tawag sa'yo, week leader ka eh. Testing ko ulit Alam na pala ni Digong, nakasilado na ang hearing. Kaya ang yabang na attend daw yun pala para lang pag-usapan ang kayabangan niya. Paano ngayon siya? Dumating si Trillanes. Kalat ni Bayaw. Tama ako. Duwag, nanginginig, naiihis at naiebak sa kanilang salawal ang mga sobrang takot kay Paring Diggs. Patay tayo dyan. Sa gobyerno natin, bilib na bilib talaga ako dito kay Paring Diggs. Ikaw na naman. Naninipa at untouchable pa. Paring Diggs, ikaw na. Anong untouchable kalat ni? Ayan. Yari siya ngayon. Mas bilib ako kay Senator Trillanes kalat ni. Porvin Peña, shout out. Shout out sa Rox at sa lahat na utos yan ni BP Sara. Di ba? Yung BP Sara, garapal na. Pinuntahan pa yung Senado kahapon. Sobrang garapal na. Hindi na may paliwanag yung daan-daang milyon sa napunta. Pati yung nung mayor siya sa Davao, 460 million. Walang nagtatanong kung saan mo dinala. Yung mga taga-tanong naman dyan, kowa, hindi nyo naman pera yan pera ng gobyerno yan. At dapat kayong magtanong. Pinasisweldo kayo ng gobyerno para magsiyasat dyan Ano ba? Meron din ba sobre? Anak ng pating naman kowa. Para kayong Comelec nakatakbo si Engineer Toto Cosing Boto po natin, maski nadadaan po siya sa butas ng karayom para manalo si senador. Malay natin kasi mga nanalo nga yung mga tanga yung mga akala mo matulungin mga mawagmalasakit ang puta puro peke naman ang puta Dothin AJ Reyes shout out. Alam mo Sir Rox, kasalanan ng administrasyon yan. Ayaw kasi nilang sampulan BBM, ayaw makialam, parang hugas kamay, ginagago lang sila ng mga Duterte. Kongreso, puro lang daldal. Alam na nila nga ni si Digong ang nagpapapatay. Dami ng testigo, pero wala silang galaw. Yun na naman, AJ. Sabi ko na At saka ngayon nga, AJ, sinasabi na nga sa kanila, harap-harapan sa kanilang mga mukha. Papasukin nyo na ICC na yan. Baka mamatay na ako, hindi na ako na-imbestigahan yan. Ano pa inaano nyo dyan sa Kongreso, sa Senado? Wala na kayo imbestigahan yan, papasukin nyo lang. Makikooperate na yung gobyerno. Bumalik na tayo bilang miyembro ng ICC para sa kapakanan ng tao. Ano pa? Di ba? Ewan ko, His Excellency Percival Ulep, shout out.
Ang daming butas si Pusit. Talagang butas-butas na nga eh. Pumunta yata siya sa Senado, siya lang mag-isa eh. Hindi kasama yung mga, ano yan, Magnificent Seven. Nawangawala na, nakakontempt na sila. Yung mga tauhan ni, diyan kayo magtaka. Yung mga tauhan ni Pusit, nakakontempt si Pusit, hindi nakakontempt. Ano yan? Okay na ako, Japan. Ganadong-ganado ako mag-vlog. 2 araw ako, taragis na. Bale, salamat pa rin PLDT. Anita Japon, oh. Good evening po, Sir Roque, at kay Labing Wife, at sa Labing Family, at sa aming lahat na sumusubaybay ngayon. Ingat po kayo ng Labing Family mo po sa Bagyo po. God bless po. Salamat, Anita. Ayan na nga eh, nandito. Kaya naaga ako nag-vlog, baka maming gabi dumating na naman. Signal number 4 kami dito sa Isabela. Buti nga, hindi pa masyado, oh. Reynaldo Gonzalez, shout out. Hinuhukay lang ng mag-ama ang sarili nilang libingan. Grabe. Totoo yan. At totoo yan, my friend, Reynaldo, ha. Anita ulit, oh. Malaki ang saltik sa utak ni Sara. Kung ako sa kanya, aminin na ang katotohanan sa mismong House of Representative ng Quadcom para matapos na problema. Kakasuhan niyan si Sara sa totoo lang. Kaso nga, tagal eh, ha. Friend, Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga friend. Friend, Amy Bingson. Sana okay ka lang, my friend. Dolor Garcia, shout out, ha. Michelle Edwin, shout out, friend. Sabi ni Tia Deli. Mabagyo at masignal po at ligtas pong buhay sa inyo pong lahat dyan sa atin sa Pinas. Lalong-lalo na po sa buong family mo po, Sir Rox. Medyo nag-worry po kasi na-miss ka namin, Sir Rox. Na-miss ko rin kayo. Pero basta importante po, safe po kayong lahat dyan. Nothing to worry po, Sir Rox. Mahirap pong sagupain ang kalabanin ang kalikasan. Totoo. Ingat lang po palagi at dasal. Totoo yan, my friend. Tayong palagi, pinakamatibay pong kasama sa lahat ng oras, lalong-lalo na po sa mga oras ng kaba at pag-aalala. Hanggang sa muli po, Sir Rox, samahan at gabayan po kayong lahat dyan sa ating bahal na pong Jesus at dakilang lumikha. Wala na pong sanang dumating pang malupit na bagyo. At yung pong lahat tunay pong nagmamahal at kasama po sa pagdarasal para po sa kaligtasan ng lahat. Ito po ang malupit, ang makulit at asungot na Tia Devi. Salamat, my friend, ha, sa totoo lang. Anita ulit, oh. Sabi lang ni Digong nyo, atin yan, duwag yan. Ewan po, mati na, matapang. At bastos na naman. At walang yan na naman, nagwawalang yan na naman. Mamaya magano tayo ng vlog ni Dennis Orculio. Sigurado, patay na naman to kung Digong nato eh. Murahin naman to mula ulo hanggang paa eh. Anita ulit, oh. Good night po, Sir Rox, and to your loving wife and family. God bless po. God bless, Anita. Reynaldo Gonzalez ulit, oh. Wala nang maganda nasasabihin Digong kung aatin pa para lang din tambay sa kanto na kwento ng kwento, alang kwenta. Totoo yan, Reynaldo. Babalusubasin lang yan, Quadcom. Magsasalita pa ba ng maayos, Digong? Ala na, iba na ang takbo ng utak niyan. Totoo yan, Reynaldo. Babatuin nga ng microphone si Trillanes. Parang tanga, Digong. Braveheart, shout out. Ingat po kayo dyan, Karox. Malakas po ang bagyo na, yata ang bagyo dyan. O nga eh. Salamat, Braveheart, ha. Basta, dasal lang tayo. Yun lang yun. Shirley Jaser, shout out. Walang mangyayari dyan, Karox. Kaya lang nila yun, mga sanggang baliin yung puno. Walang mangyayari dyan, Karox. Kaya lang nila yun, sanga lang ang baliin sa puno. Kayang itumba, pakitang tao lang yan. Anyway, okay din naman. At para mamulat na ang sumasamba sa kanila, at least na kikinig yan at nakikita ang buong mundo. Para ingat po tayo dyan, Karox, at sa buong pamilya. Masaya kami may vlog ka. God bless you all. God bless, Shirley, ha. Shirley ulit, oh. Singit ko lang po, good news naman para sa atin. Makakatakbo pag senador si Engineer Toto. O, yun nga. Roll Valencia, oh.
Bossing, dapat ang imbestigahan yung grupo ng mga taga Davao na hakot ni Sara Kim base sa investigasyon ng Quadcom. Walang alam at hindi alam ang isasagot sa mga iniimbestigahan ng mga congressman. Kumusta na lang sa lahat ng mga Karaoke Warriors at sa pamilya mo. Ingat. God bless po sa ating lahat. God bless, Ramon. Federico Mandak, shout out ha. Hindi nagtratrabaho si Sara. Puro saywar na lang inaatupag para mapagtakpan yung mga nilustay di umano ng OBP at ng DepEd. Totoo yan, Federico. Yun na lang ang ginagawa ni OBP ngayon. Pati yung isang abogado niya, ginaya siya pumunta sa Quadcom at walang imbitasyon at hindi nag-take out kaya pinalabas. Totoo, parang tanga rin yung abogado na yun, no? Anong ginawa nung gago? Ewan? No? Yung mga trusted staff niya, nagtatago na. Bakit? Anong nagtatago na? Yun yung mga sasabit. Kaya nagtatago yun, hindi na nila kaya sanggayin yung mga tanong eh. Oo. Bakit di pa nila sampahan ng impeachment o plunder sawang-sawa na ang mga tao sa hearing na yan? Parang nagdadramahan na lang kayo. Totoo yan, Federico. Sang-ayon ako sa'yo. Elizabeth Scare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Hi, paulit-ulit na lang ang hearing pero di pa din nila mapatawag yung Digong at Sara. Pareho silang mayayabang at makakapalang muka. Booking naman, mga demonyo sila. Kawawa talaga ay tayo kung di masisipa sa ating bansa ang mga yan. Kaya dapat mag-isip-isip na bawat isa sa atin. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth. Edmundo Cheng, shout out ha. Dapat pa bang magtiwala pa sa mga mamabata sa Congress? Puro daldal lang dapat niyan. I-contempt yung mga mag-amang Duterte. Wala kayong mga bayag o nalalagyan kayo. Di na dapat pang irespeto yan. PI na killer na siyukluban na maskaran yung Digong na yan. Walang bayag, puro dada. Mainit ang ulo ni Edmundo Cheng. Edmundo ulit oh. May palusot kayo dyan sa Congress keso pag galang o nabayaran para paikutin ng taong bayan. Lahat kayo mga pwe. Hindi kaya si Christian Cheng to? Oy, Christian Cheng, sana mataba ka na ha. Elizabeth Iscare ulit to. Tama ka, Sir Rox. Dapat lang talagang ibigay na si BBM sa ICC at para di ma-influensya ng kaso nila. At kung dito nga naman dito, maraming takot sa mga yan, lalo na mga senador na ang daming tuta nila dyan sa nakahul ng kahul. Sama-sama na sana silang kasuhan dun para matahimik na ating bansa. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth. David Alin Mendoza, shout out ha. Marilo Castro, shout out na. Nag-message na naman. Nagmaalala yan. Oo. Ingat po kayo, Sir Rox. Ganyan din po kami dito sa Metro Manila nung kapag may bagyo. Inaalala ko din yung yero naming bubong na baka matuklap at liparin. Mabuti lang po at matibay din ang pagkakakabit. Ano ko? Leo Luzano, shout out. Karox, hindi lawyer si Butangera, isang doktora, husay kasing doktorin ang mga resibo. Totoo. Doktora, baka albularyo, Leo. David ulit, Karox, ang dapat po dyan kay Sarajing ay di na pinapansin ng mainstream media. Totoo. Sa press con siya, nagdadakdak at dapat po ay doon sa Senado at Kongreso magpaliwanag. May kasabihan may mga sabihan tayo na doon ka magpaliwanag sa barangay. Yung yaman po ni Garma, nahuli nga po sila ng anak niya sa USA at ipapadeport na kasi nga po ay kansilado ang US visa niya. Totoo. Tulongis din no? Johnny Motler, welcome to the club ha. Sir Roque, yung mag-ama na Duterte, mga leader na hindi dapat mamuno sa bansa natin. Mga oportunistang kurap, iilan nilang sumusuporta ang utu-uto na panatiko, na bobo. Ang mga DDS na yan. No to pro-China, pro-Pogo, pro-EJK, family corruption. Pro-child abuser na si Kibuloy. Puro fake news. Mga taong walang galang sa konstitusyon ng human rights. Lahat nasa pamilyang yan. Grabe. Totoo yan, Johnny. Johnny Bigot ulit Gandang gabi, Karox. Parehas tayo ng iniisip. Bakit itong Quadcom ay hindi kayang ipakontempt si Sara at Digong? Yun nga. Mukhang mauwi di sa wala itong investigasyon ng Quadcom. Si Karma pala, nakatakas na.
Kung hindi pa papayagan na makapasok ang ICC, lusot na naman ang mga Duterte at hindi na ako believe sa KBBM. Pares tayo, Johnny. Lalo ngayon. Para siya sinampal na mag-asawa, sampal. Ba ginagawa ng gobyerno mo? Pasukin niyo yung ICC rito, imbestigahan ako rito. Sipahin ko pa yan di ba? His Excellency. Ayun ang banat doon. Al-Ulaya, shout out. Ingat, Sir Rox. May parating pa yatang bagyo. Ito na nga, friend Lily Chang, shout out. Nasa ospital si Kibuloy. Na-ospital sa... Hindi. Kasi yung armas niya, hindi na masyadong tumatayo. Oo. Putik yan. Mantalang dami ang nangangamatay sa mga... Hindi, ewan ko. Yan sabi, Iba ang may pera. Rodelia Alpilor, shout out. Ingat po kayo, Sir Rox. And God bless to both of you. God bless, Rodelia. Handig dami. Tangin na ka. Yun lang masasabi ko sa iyo. Isang ambassador na bugok-bugok. Mission accomplished, mga boss. Tapos na dapat yan. Mga friend, mga nasa Kongreso, Senado, tapos na. ICC, puntahan nyo na ako dito. Yun ang sinasabi ni itong Bastos na walang ya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Magandang hapon po, mga boss. God bless. Ilang panahon na lang at hisilang na naman ang poong may kapal. Maligayang birthday sa'yo. Mahal na poong Jesus. Ay nako, mga boss. Problema sa buhay talaga, diba? Pero yun nga, pag pupunta lang ako sa mawala. Lalo pag pinanood ko to, maawa ka pero sabihin mo sa Panginoon, swerte pa rin tayo. Ito po. Hindi pa. Nakita mo yung notes ka pa? Nakita mo yung notes ka pa? Yan po ang kahirapan. Yan po ang buhay ng mga kaparehas po natin mga Pilipino naghihirap nang dahil po sa sobrang korupsyon ng bansang ito. No, mga friend. Kung minsan, pag nakikita ko to, naiisip ko napakaswerte ko pa rin. Maski na, may problema ako sa akin, walang yang hipag. Magandang gabi po. Ay, magandang hapon pa lang po pala. Tignan ko kung makakasingit ako mamaya ng isa pa. Miss na miss ko na talaga kayo. May maganda ho akong topic mamaya. Kung matutuloy, digong na naman. Kung hindi ho lalakas yung bagyo isidigong na naman. At Trillanes. Puro digong lang mamaya. Pakinggan natin kung gaano pag ayaw intindihin ng digong ang isang tao, hindi niya na raw iniimikan. Mamaya ho, yan ho ang topic natin. Kung hindi ho matutoy, hanggang bukas po, no? Ay ako. His Excellency, sana makarating sa ito.
Ano pa ang inaantay mo? Ready na si Digong. Bago raw siya mamatay, mabigyan man lang ng hustisya kung siya ay nagkasala sa libu-libong mga pamilya na nangamatay ng walang kalaban-laban. Magandang hapon po mga boss. God bless.